Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay ngayong umaga sapagkat tunay po na siya ay mabuti sa ating mga buhay at kailanman hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Nagsisimula pa lang po ang year 2026. Pero alam ko po, karamihan po sa atin ay sinusubok na ng panahon. Pero mas lalo po tayong pinapatatag ng ating pananampalataya. Amen po ba doon? Amen. Sabi nga po, let God be your guiding light to success, guiding hands to cleanse our heart, and guiding feet in every way so that we will be redirected. Kaya po sa oras na to, patuloy po nating ibalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Carolina Maitim sa opening prayer at ng worship team. Jesus, patuloy po natin purihin, pasalamatan at dakilain ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito sapagkat tunay nga na kailanman hindi siya nagbabago at kailanman yung pag-ibig niya ay palagi nating mararanasan sa ating mga buhay. Jesus. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y tinatawad ng iyong awat biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko, sa Diyos na karapat-dapat buhay ko iaalay. O papuri sa kataas-taasan, papuri sa aming tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Pintuan ng pusong pa'y iyong binuksan dahil hawak mo susi sa walang hanggan, pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aming tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari
Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. So, pinupuri ka namin aming Diyos. Sinasambat niluluwalhati. Tunay na kaibuti mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa hininga na lagi mong ipinagkakaloob sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa sikat ng araw. Salamat sa oxygen, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, Father. At Lord, masaya kami, Panginoon, masigla na nagising, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ito, O God. Lord, kilala mo po ang buhay ng bawat isa. Wala po kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Minsan may mga naiisip kami, nasasabi, nagagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Kaya patuloy po kami nagpapalinis ng iyong dugong banal. Aming Ama, Ikaw ay Diyos na papagpatawad. Ikaw ay Diyos na papagkalinga. Kaya salamat sa kalinisan. At kami, Panginoon, ay makadudulog na sa trono ng iyong biyaya at pagkapala dyan sa langit na bayan. Aming Ama, dalangin po namin sa umagang ito ang aming pananambahan sa lahat ng itatayo mo, Panginoon, sa mga magpapaawit, sa mga tutugtog, sa opening prayer, sa closing prayer, sa offertory prayer, sa MC, at lalong-lalo na sa gagamitin mo daluyan ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, langisan mo ang labi ng buhay ng bawat isa. Give them, Father God, the double portion of anointing na nagmumula sa iyo. At ikaw lamang ang maitaas sa kanilang mga buhay at ng mga salita mo na ibibigay, Panginoon, na gagamitin mo sila, Panginoon. Yung mga salita mo ay maging katatagan ng pananampalataya ng buhay ng bawat isa. Lord, salamat. At lalabas kami sa lugar ito. Bit-bit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Amen. Isang masaya at pinagpalang linggo po muli sa ating lahat. Maaari po ba natin itian at kawayan ang ating mga katabi at sabihin na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Tunay nga pong mabuti ang Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan. Amen. God is good all the time and all the time God is good. Hallelujah. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos
mo'y mabuti at tapat sa aming buhay. Kaya ikaw ay aming pupurihin at pasasalamatan. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ating pong awitin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ating pong sabihin sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. O habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Atin pong sabihin sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! We love you, Jesus! Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito
Sasariwain namin muli, Panginoon, yung kabutihan mo na ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga na sa nagdaang mga araw, sa nagdaang mga buwan, sa nagdaang mga taon, Lord God, naranasan namin, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, yung miracles na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Nagdaan man kami sa iba't ibang pagsubok, nagdaan man kami, Panginoon, sa iba't ibang problema ng buhay, pero nandun, Lord God, na nagtagumpay kami, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, O God. Kaya't patuloy ka namin pupurihin, dadakilain namin at tataas ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Sadyang kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan o katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Awitan po natin ang Panginoon. Nagdakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mabunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, Diyos. Kaya, oh Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Walang hanggan at dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi.
pagkat dakilang ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka. Dakila ka, O dakila ka, dan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. God is here. God is in this place. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy ka naming tinataas at tinadakila sa aming mga buhay. Lord, salamat na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos, Lord, na nagsosolve ng aming mga problema, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na tunay, na patuloy nagbibigay ng kalakasan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tunay na ang aming buhay ay isusuko namin sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, patuloy na ang biyaya at grasya mo lamang, Lord. Kaya nandito kami sa umagang ito, nagpapatuloy, Lord, sa layunin at purpose mo sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy, Lord, na gumabay sa amin. Holy Spirit, we welcome you in this place. Welcome you sa bawat sulok ng sambahang ito, sa aming mga puso at sa aming mga isip. Panginoon, ikaw po, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa amin. Holy Spirit, guide us, lead us, teach us this morning, O God. Hallelujah. Kaya Panginoon, anoint your word. We are ready. We are ready to receive your word this morning, O God. Handa po kaming tumanggap. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Panginoon, we give you all the glory, we give you all the praise, and all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Isa pong pagpapalang. It's a blessing to be in the house of the Lord. Amen. Ang pagpapala po ng Diyos ay nasa atin na sa umagang ito. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, you are a blessing. Pagpapala ka po sa umagang ito. Kaya po, welcome po sa mga bago dito. Nakita po ko si Tita Analo. Welcome po. Palakpakan natin si Lord. Tunay nga po na ang Diyos ay ating manggagamot. Ang siya po ang nagpapagaling. Hallelujah. Kaya siya po ang ating bibigyan ng kapurihan sa umagang ito. Amen po ba? Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Diyos sa umagang ito. Salamat po ulit sa inyong lahat. Sa isa pong kagalakan na makasama kayo. Ang ating pong mahal na pastor ay panalangin natin, nandun po siya sa isang simbahan sa Baliwag. Isa po siyang guest speaker sa isang church. Amen. Patuloy pong ginagamit ang ating pastor
Busy po siya at patuloy po natin siyang ipanalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa. Ano na po, pangatlong linggo na po ito ng buwan ng January. Happy New Year uli. Amen. At marami na po tayong pinagdaanan, January pa lang. Condolence po ulit doon sa pamilya nila Tita Norma. Hallelujah. Thank you po sa mga tao po na patuloy po na tulungan po tayo sa bawat isa. Amen. We live for each other. Kasi kaya po sa umagang ito po ang ating pag-aaralan. Live to fulfill God's purpose. Amen. Nung bagong taon po, mayroon pa ba tayong mga katanungan sa buhay? Paano po ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Amen? Hindi po tayo nabubuhay, sabi nga sa salita niya, either we eat or drink, we do it for the glory of God. Ginagawa po natin ito dahil para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo po ba ay nabubuhay para sa layunin ng Diyos, sa purpose niya? Ang buhay po ay hindi lang po kumain, matulog, magsaya, pero may tunay po siyang layunin. Kaya sa taong ito, ang ating pong word, di ba, na binaba ng ating mahal na pastor ay walking in integrity. Pero ito po ay sasamahan natin ng layunin, ng purpose. Amen? Sabi po ng tanong ko, para kanino ka ba nabubuhay at bumabangon pagising mo sa umaga? Gumigising lang ba tayo para magkape? Hindi. Amen. Para maghanap buhay? Amen. Hindi po. Para magbahagi ng buhay. Yun po yung layunin natin. Kaya napakasaya po ang magpuri. Amen. Sa Panginoon, umaga pa lang. Kasi ang araw po ng linggo, ito po ang araw ng pagsamba. Amen. Ang Diyos pa rin ba ang mamahalin? Amen. Paglilingkuran at susundin natin sa taong ito. Hallelujah. Kaya ito po yung mga layunin natin sa buhay. Amen. Kaya sabi niya po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Lahat tayo po. Lahat po tayong mga anak niya. Kaya nandito tayo dahil mahal natin ang Diyos. Kaya kinanta po, palakpakan po natin ang worship team. Kinanta natin kanina, ang mahal na mahal kita, Panginoon. Kaya nandito tayo sa hapong ito dahil mahal natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Kayun po yung layunin na gagawin natin sa taong ito, ang mahalin natin siya. Amen? What is God's purpose? The purpose of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang maluwalhati natin siya at i-enjoy siya. Amen. I-enjoy natin siya kahit maraming problema. Amen. We glorify God by fearing Him. Amen. Pag natatakot tayo sa Kanya at nagsumusunod tayo sa Kanya at ang ating pong mata, our eyes is on our future home. I have in heaven knowing Him intimately. Yung isip at puso po natin na ituon natin sa Kanya at lalong doon po sa langit. Amen. Hindi to tayo natulungkot. Si Tita Norma ay nasa langit na. Kapiling na niya ang mga anghel. Nagpupuri doon. It's a comfort po sa ating mga pamilya. Amen. Ang ating mahal na sa buhay na nagmahal sa Diyos at nakakilala sa Diyos ay ligtas at nasa langit. Amen. We enjoy God by following His purposes. For our lives, which enable us to experience true, lasting joy, abundant life, He desires for us. Amen. So, ini-enjoy natin ang Diyos pag atin po, ang ating mga layunin ay atin pong ginagawa. Amen. Katulad ngayong umaga, nandito tayo para sumamba. Para magpuri at patuloy na makinig ng salita niya para ang ating pananampalataya ay lalong tumibay at lumalim. Amen. Para tayo magkaroon ng kagalakan at buhay na kasiyasya.
at abundant life na gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay mabuhay. Amen, na masaya. Amen, na may kagalakan. Amen. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para mabuhay lang na walang layunin sa buhay. Amen. Kaya sa umagang ito malalaman po natin. Amen. How to live God's purpose. Amen. Ang layunin po ng Diyos sa buhay natin, amen, is to love God. Amen. Kaya nandito ka kapatid sa umagang ito. Tayong lahat mga minamahal, nandito po tayo sa umagang ito dahil mahal mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, I love Jesus. Amen. Kaya hindi po tayo minsan kasi nakakalimutan na tayo. Bakit kayo tayo ng simbahan? Para lang pang magpuri, umawit, tapos lumabas na. At akala natin, yun lang ang purpose. Oh, nakasamba na ako. Amen? Okay na yun. Pero ang gusto ng Diyos, maranasan natin ang pagmamahal niya. Amen? Hindi lang ngayon, paglabas dito, palakpakan natin ang Diyos. Dahil una niya tayong minahal. Amen? Kaya tayo magmamahal. Kaya sa taong ito, ang layunin ng buhay natin. Hindi lang natin iisipin, ay ang hirap ng buhay. Of course, ang dami po nating papasukin at susuungin sa buhay na to. January pa lang po mga minamahal. Ihanda. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa na po ba tayo sa taong ito? Handa na po tayong magmahal sa Diyos. Amen. Sabi niya sa Mateo 22:34-39, verse 34, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. Isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang sabihin ito, Guro, ano po ba ang pinakamahalagang kautusan? Tanong niya. Amen. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. So sila po ay nagtipon-tipon ang mga alagad niya. Lalo na po yung mga Parisiyo. Mga Parisiyo ay hindi po sila naniniwala sa Panginoon. Amen? At ang isa po sa mga dalubhasa ng kautusan ay nagtanong kay Jesus. Tayo ba, tinatanong ba natin si Jesus? Ibin ko ano ang layunin natin? Pagising sa umaga. Aligaga na ba tayo sa mga gawaing bahay? Sa hanap buhay? Kailangan lumuhod muna tayo. Amen? Lumuhod muna tayo, magpasalamat. Nabuhay pa tayo. Amen? At ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Kasi akala natin ang mahalaga sa buhay ay maghanap buhay lang. Gawin yung mga bagay na magpapayaman, magpaparami ng pera. Pero ang kaluluwa natin ay uhaw. Amen? Ngayong umaga, nandito tayo dahil uhaw tayo. Amen. We are hungry for Jesus. Amen. Yung presensya niya. Yun po ang magbibigay ng kasayahan at kaligayahan sa ating mga buhay. Amen. Kaya sa umagang ito, handa ka na bang mahalin ang Diyos ng buong puso? Amen. Love God with all your heart. Amen. Amen. Means giving your greatest attention, devotion, and affection. Ang ating lahat-lahat na attention, ibibigay natin sa Kanya. Ang ating devotion. He wants us to share, to treasure Him above all earthly relationship. Di ba, mahal, bilang mag-asawa, magmamahalan kayo, di ba, tatay? Nanay, amen. Di ba, mga nanay, mahal nyo yung mga anak nyo. Ang mga lola, mga apo. Amen. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya. Amen. Kasi kung ang pagmamahal na yun na binigay natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, ay galing sa Diyos, yun ay mas lalong masaya. Amen. At hindi ka mauubusan. Amen. Yung pagmamahal na yun ay tunay. Hindi yun ang gagaling sa sarili mong lakas. Kasi ang minahal mo muna ay siya.
Kaya ang sabi niya, more than relationship. Oo, mag-asawa kayo, pero sa langit hindi na kayo magkasama, tatay. Si Jesus na po ang kasama mo. Di ba, tay? Si nanay hindi mo nakasama sa langit. Si Jesus na. Kaya dito pa lang, i-practice na nating mahalin siya. Amen. Yung ating mga longings. Amen. Gusto mong maging masaya, gusto mong magkaroon ng bahay, sasakyan. Oo, valid po yung magkaroon tayo nun. Dahil pagpapala po yun. Lahat ng mga bagay na to. Pero ang unang-unang lahat, sabi niya, love Him with everything. Amen. Palakpakan natin si Lord. Una natin siyang mahalin sa buong puso natin. Amen. Nandyan na ba ngayon sa puso niyo si Jesus? Amen. Hallelujah. Mamahalin na natin siya ng buong puso. Love God with all your soul. Ang buong kaluluwa natin. The soul represents the breath of life that has given to us. Ito po ang hininga ng buhay. Kaya nang tayo nandito umaga pa lang, hininga na ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. The love God with our soul is to live in constant awareness that life is a gift. Ang buhay ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? That our deepest fulfillment comes from our union with God. Sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, kaya tayo ay fulfilled sa buhay. Through the help of the Holy Spirit and others, teaches us how to fulfill God's purposes in our life. Sa tulong ng banal na Espiritu, apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Ang banal na Espiritu yun po ang tutulong sa atin at ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pastor, ang ating mga leader, mga mentor. Yun po ang tutulong sa atin, ang ating mga teacher. Amen? Sila po yung tutulong sa atin. Amen? Para magawa natin ang layunin sa buhay natin. Pero ang kailangan muna nating malaman na ang unang-unang, kanina, di ba, sinabi, ano ba talaga? Mga minamahal, ano ba talaga? Ba't nandito ka? Ano ba talaga? Ba't nabubuhay ka pa? Kailangan nating mahalin ang Diyos. Amen. Sabi, love God with all your soul. Amen? Susunod po, love God with all your mind. Sa buong isip mo. Colossians 3:2, set your mind on things above, not on earthly things. Ang laman ng isip natin ay hindi lamang bagay na panlupa, kundi bagay na panlangit. Amen. Kaya, sino ba ngayon ang laman ng isip mo? Si Jesus. Amen. Yung mga panlupa, nakalimutan mo muna yung problema. Amen? Palamakan natin si Lord. Nakalimutan mo yung karamdaman mo. Nakalimutan mo na may sakit ka. Dahil nandito, nagpuri ka. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po bilang isang anak na ng Diyos, ito po talaga ang gagawin natin sa taong ito. More than anything else. Imalat natin siya sa buong puso, sa buong kaluluwa, at buong isip. Lahat ng isip natin ay ituon natin sa Kanya. Kahit may problema. Amen. Mga problema kasama sa buhay. Kasi buhay pa tayo. Amen. hindi po yung problema po, yun po kasi ang nagpapalago sa atin. The challenges in life, yun po ang magpapagrow. Amen, sa atin. Alam niyo po yung mga puno, di ba? Mga tanim, yung palay. Kahit anong bagyo, nandyan pa rin sila. Amen. Palagi pa rin silang tutubo kasi alam nila na alam na yun ang naglikha, ang Diyos ang naglikha. Lalo na po tayo mga tao. Amen. Siya ang lumikha sa atin. Hindi lang po na mahalin natin siya sa buong puso, kaluluwa at isip. Ito pa, love God with all your strength. Amen. Loving God takes effort. It requires work, it takes time. Amen. Amen. Pag may ginagawa tayo, di ba, hindi madali. Amen. So bilang tayo, mga anak na ng Diyos, anong gagawin natin para lumakas tayo? Sa umaga pa lang, anong gagawin natin? Spend time with Him in prayer. Nananalangin na tayo. Amen? Reading the Word of God, yung salita ng Diyos, yun na yung buhay natin.
Fellowship with brethren. Ito tayo ngayon. May fellowship tayo. Nagsasama-sama tayo paglinggo para purihin siya. Kaya ito ang ating kalakasan. The body of Christ. Amen? Lumalakas ka, di ba? Pag nasa bahay ka lang natutulog ka, ang hina mo. Pero pag nagbihis ka na, punta ka na ng simbahan sa linggo, pagdating mo dito, ang saya-saya mo, nakapagpuri ka. Amen? Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Kaya yun yung fellowship, yung pagsasama-sama natin para magpuri at para sambahin siya. Yun po ay kalakasan. Amen. Kaya it takes time po. Amen. Kaya kailangan bago po tayo pumunta ng sambahan, nakapanalangin na po tayo. Amen. Nakapagbasa na tayo ng salita. Amen. Naalagaan mo na yung pamilya mo. Amen. Pupunta tayo dito masaya. At bilang isang spiritual family, I'm so blessed. Ako'y pinagpala kasi pag pumupunta po ako dito, ay lalo po akong lumalakas. Amen. Ibibigay mo ang iyong panahon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat nandito ka ngayon. Ang iyong oras. Hallelujah. Di ba, mga minamahal? Para purihin at sambahin siya. Hindi ka nandun sa bahay, nagmumukmok, iniisip ang problema. Iniisip, pinaplano yung buong taon. Anak, hindi, mga minamahal, hindi po natin alam. Bukas, makalawa, wala na, kukunin ka na ni Lord. Amen? Tapos, iniisip mo lahat, hindi ka naman iniisip noon. Di ba, yung mga teenager po, alam mo yung mga teenager, di ba? Yung mga kabataan, ang dali nilang magmahal, sweet na sweet. Di ba? Yung crush nila, iniisip nila. Di ba kaya nagkakaroon sila ng tagyawat? Yung bimbol. Hindi, noon po yun. Di ba? Hanggang ngayon, yung mga kabataan ngayon na ang daling umibig. Pero hindi naman nila mahal ang Diyos. Kaya madaling maghiwalay. Kahit mga mag-asawa, di po ba? Di ba nanay, tatay, mga magulang? Pag ang Diyos ang pundasyon nyo, Diyos ang mahal nyo muna, anong nangyayari? Ang sarap ng pagsasama. Palakpakan natin si Lord. Kasi mahal mo po natin ang Diyos, di ba? It takes effort. Kaya pag pinakita mo, di ba, yung nagluto na si nanay, di ba? Nagpakain na sa asawa at sa anak. Amen? Di ba yun yung pagmamahal? It takes effort. Alam ba yung kalakasan mo, ibibigay mo lahat sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, di ba? Sa trabaho mo. Amen? Para ma-promote ka sa business mo. Amen? Pero ang mga bagay na yun hindi nanggagaling sa atin, dapat nanggagaling sa Diyos. Amen? Lalo na ang purihin at sambahin siya sa paglilingkod. Amen? Hindi sa ka na lang pag may time. Sa ka na lang ako magsisimba pag may oras na. Pag may sakit na. Amen po ba? Saka na magpapapray. Amen. Saka maglilingkod maglingkod sa Panginoon hanggang may lakas pa. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod habang may lakas pa. Amen. Kasi mga minamahal, talaga po, maya-maya po, alam natin may namatay na naman, di po ba? May kinuha na ni Lord, pero talamat sa Panginoon, kaya kailangan po, God commands us to love Him first. Amen? Ito pinag-uutos sa atin ng Panginoon na unahin natin, mahalin siya. Pag sinabi niya, gagawin mo, you can do it. Sabi mo sa katabi mo, you can do it. No matter we do in life, maging successful and have everything, pag hindi natin minahal ang Diyos, you will never be contented and satisfied in life. Alam po nating lahat yan. Di ba nang hindi pa tayo nakilala sa Diyos, mga minamahal? Grabe, 16, 18 hours, kahit linggo, nagbubukid. Naghahanap buhay. Amen? Pero wala pa rin, pagod ka na. Amen, napudpud na yung sapatos mo. Wala na, pero wala pa rin. Pero ngayon na naglilingkod ka na sa Lord, lahat inuuna mo ang Diyos. Mahalo kang pinagpala, amen? At masaya ka, buong pamilya, at lahat binigay ng Lord sa'yo. Kasi sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kaya sa umagang ito po yung unang utos ng Diyos. Amen. Ang mahalin siya
ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Kaya palakpakan natin si Lord. Yun po yung purpose natin sa taong ito. Amen? Ano mo yung pangalawa? Love people. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Amen? Kaya tayo nandito dahil mahal natin ang Diyos, dahil mahal natin ang isa't isa. Sabi niya sa Juan 15:12-13, ito ang aking utos. Magmahalan kayo, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? Paano tayo magmahal? We love people by caring. Amen? We care for each other. We serve for each other. Living at peace and forgiving. Yun, naglilingkod tayo, pinaglilingkuran ng mga magulang ang mga anak. Ang tatay nagtatrabaho, nagpro-provide. Amen? Ang nanay, nag-aalaga ng mga anak. Amen? Gumagawa ng gawaing bahay. Amen? At tayo ay may kapayapaan, we live at peace, hindi tayo nakikipag-away. Tayo ay nagpapatawad. Amen? Sa isa't isa. Kung mayroon mang problema ay aayusin. Amen? We can lovingly sacrifice our time, energy, wants and desires for others. Minsan, wala na nga, ibibigay mo pa. Amen? Sa mga anak, sa mga magulang, ibibigay pa sa anak. Huling sentimo na lang. Di ba, mga magulang, kaya niyong ibigay yung buhay niyo sa anak niyo. Ialay yung buhay niyo. Mga asawa, kaya niyang ialay ang buhay mo sa asawa mo. Lalo na, kasi alam mo na galing yun sa Diyos. Kasi unang minahal ka ng Diyos at minahal mo siya, kaya mong magmahal ng iba. Pero minsan kahit hindi ka mahal-mahal. Amen? Kahit hindi ka mahal-mahal, kaya nating mahalin. Amen? Kaya sa umagang ito, ang panalangin po natin sa taong ito, ang layunin ng Diyos sa atin ay mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa. Kaya lahat ng bagay na gagawin natin, babalik tayo sa ating misyon sa simbahang ito. Sa lahat ng simbahan, ang misyon ay ang mahalin muna ang Diyos at gawin ang mga pinapagawa niya. Amen. Ang susunod po nating puntos ay make disciples. The Great Commission. Hindi po pwedeng tayong mag-mission. Amen. Ang Great Commandment po, ang dakilang utos ay kasama po ito sa mission. Amen. Magkasama po sila palagi. Matthew 28:18-20, verse 18, Jesus came and told his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach all of these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this. I am with you always, even the end of the age. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa langit at sa lupa. Amen. Upang bigyan ng authority para tayo magpalayas ng demonyo, magpagaling. Amen. Yun yung ginawa ni Jesus nang siya ay nasa lupa. Amen. Kanya pong ang mga disipulo ay tinuruan niya. Amen. Ang unang tinuruan niya ay obey all the commands. Ano yung greatest commandment? Siyempre, mahalin muna siya. Amen. Kanina, yung unang puntos natin, love God. Amen? So yun po. At ang mga disipulo ay, minintor niya, lahat hinubog niya para magkaroon ito ng kapangyarihan. Kaya tayo dito, bilang isang simbahan, tinuturuan tayong manalangin. Mayroon tayong mga discipleship, mentoring. Mayroon doon watch. Amen? Every day. Kaya yun ay tinuturuan tayo maging disipulo, maging alagad. Kaya tayong taon na to ay intentional na po tayo. Amen. Even sa amin sa San Roque, grabe po yung mga bata doon, ang daming kabataan. Salamat sa buhay ni Kuya CJ at ni Ate Hani. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.
Sila ay ginagamit na doon, gagamitin pa. Hallelujah. Tayong lahat. Mayroon po tayong layunin. Hindi tayo nakaupo lang dyan. Tatay, kayo magbabible study sa bahay niyo. Kayo ang magtuturo. Si Kapitan magbabible study, si Tata Turing. Kayo ngayon tinuturuan, kayo mga nanay. Kuya Pierre, lahat kayo tinuturuan ni Pastor ngayon. Pero pagdating ng araw, kayo na po ang gagawa ng ginagawa namin. Kasi busy po kami, pagod na rin po kami. Isa lang po yung katawan namin. Ako, buong 1 week po ako nasa Hong Kong. Nag-preach po ako doon sa mga OFW. Amen? May kaibigan po tayong pastor, sila Pastor Ray at Sister Ethel. In-invite po ako doon para mag-share ng gospel. At ang mga i-encourage yung mga nagtatrabaho sa abroad. Dati din po akong OFW ng Hong Kong. 7 years po ako doon. Amen? So, nung nalaman nila yun, na-encourage po sila. Kasi ang akala nila, hallelujah, ang akala minsan ng mga tao, katulad ng mga OFW, ay magtrabaho lang sa abroad, magparami ng pera, magpadala ng pera. Amen? Hindi alam nila, katulad ko, ganon din po noon. Akala ko, ay, magtatrabaho po ako, magpaparami ng pera, magpapayaman, bibili ng bahay, ng sasakyan. Lahat po yun ay maganda naman pong pangarap. Pero hindi po yun pala ang purpose ng Lord. Amen? Naging Sunday school teacher po ako doon. Amen? Sa Hong Kong, sa simbahan namin. Tapos pagdating ng Canada, nagsimula po kami ng church. Nag-church planting po ako. Ang dami ko pong karanasan sa paglilingkod. Amen? So, yun po yung, minsan nakakala mo ang buhay ay, katulad yung gusto kong magbakasyon o nakapagbakasyon din. Pero ginamit pa rin tayo ng Diyos doon. Kaya all glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang kapurihan po ay para sa Panginoon. Kaya minsan, nangihina ka, pagod ka kahit nangihina na po ako, kahit pagod na. Binibigyan po ako ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi kayo maniwala, ako ay 62 years old na po ako. Senior citizen na po ako. Pero yun po, hindi ko po kinahiya ang edad ko. Kailangan po, kahit kalakasan po natin, kasi mahal natin ang Diyos, siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kahit saan tayo dalhin, ay gagamitin tayo niya. Kasi binigyan niya tayo ng authority in heaven and earth. At ang kanyang ginagawa natin ay gawin ang kautusan niya. Amen. Kasi ang sabi niya, ang pangako niya, kasama niya tayo. I am with you always, even to the end of the age. Amen. Sa dulo ng mundo, kan saan man tayo dalhin. Amen. At hindi natin ito magagawa kung wala ang empowerment of the Holy Spirit for witness. Sabi niya, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Amen. So, ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu ang sasama sa atin pag tayo ay mag-share ng gospel. At sasama sa atin kung tayo ay may mga gawain. Amen. Everywhere we go. Hindi lang dito sa sambahan, pasamba ka dahil nandito ang Diyos. Sa bahay mo, sa trabaho mo, sa school, nandoon ang Diyos. Kasama mo siya. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo na. The Holy Spirit is in you. Kaya yung kapangyarihan na yun ay ilalabas mo lang. Amen. You are going to preach the gospel to all creation. Mark 16:15. And then He told them, go into the world and preach the good news to everyone. Amen? Yun po ang ating layunin. Go. Sabihin mo, go. Kailangan na po nating humayo sa taong ito. Amen? The call to produce more disciples. Kailangan marami na pong leaders dito. Amen? Hindi na lang si pastor ang magba-Bible study. Step out na po tayo. Huwag na po tayo sabihin na natin, pastor, kaya ko na pong magturo. Amen? Kaya ko na pong i-handle yung cell group dito. Magpahinga na po kayo. Mag-ano na po kayo. Gawin niya po yung mga ibang ginagawa nyo. Discipleship ensures the multiplication of believers who are mature, faithful, and mission-minded. Kailangan na po nating maging matured, mga minamahal. Ilan taon na ba ang sambahang ito?
Salamat sa katapatan nyo. Pero ang misyon ay hindi po natin iiwan. Kailangan tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang kapatid. Kaya yun po yung ating, yun po ang ating layunin, ang purpose natin, mahalin ang Diyos, make disciples. Kailangan tayo bilang ng mga disipulo, we will step out by faith na po. Amen? Hindi na po na tayo ang tuturuan ng tuturuan. Amen? Hindi pa ako po nung dumating po ako dito, that was 9 years ago. Grabe po yung pinagdaanan namin ni Pastor, pero kahit anong sabi ni Pastor, ginagawa ko po. Ang hirap po, hindi ganun kadaling mag-minister, hindi kadali, kung saan nagsimula, alam niyo yung paano pinagsimula ng sambahan natin sa San Roque. Ang dami namin pinagdaanan, pero yun po, hindi po tayo nag-give up. Amen? Kailangan po yung, naalala niyo po, ang isa pong puno, isang mangga, hindi naman po yun mamumunga agad. Anong gagawin dun sa mangga? Itatanim mo muna yung buto. After ng buto, anong gagawin? Didiligan, aalagaan, mamahalin, kakausapin. Amen? Palakpakan natin si Lord, pumapalakpak si tatay. Tapos, ilang taon pa? How many years? 5 years? Tapos ngayon, ang mga mangga na mamulaklak na po, di ba? Sino may puno ng mangga? Yung mangga po namin na mamulaklak na, tataturing, di ba? Tapos, in 2 months, mamumunga na po yun. Ang sarap, ang tamis. Amen, yun po. Kailangan po natin, kaya ang pangatlong puntos natin, grow and bear fruits. Amen? Tayo po ay mamumunga sa taong ito. Sabi dito sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa, papaghiwalay kayo sa akin. Amen. Wala tayong magagawa. Amen. Ang isang puno po ay palaging nakakabit sa sanga. Amen. Di po ba? Pag tinanggal mo yung puno ng mangga na namumulaklak, mamumunga pa ba yun? Hindi, mabubulok. Amen? Kaya kailangan manatili tayo sa puno. Amen? At wala tayong magagawa. Amen? Pag wala ang banal na espiritu sa ating buhay. Kaya yung mga gagawin natin, mahalin muna natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. At mahalin natin ang ating kapwa. Amen? Pag nakita yon ng ating mga kapitbahay, wow, ang pamilyang iyon nagmamahalan. Kahit maraming problema. Ang mga anak, mga tapos, mga mababait na anak. Amen? Palakpakan natin si Lord. Magiging lalabas ka ng bahay mo. Taas noo ka at confident ka na lahat ng bagay ng ginagawa mo ay kasama mo ang Diyos. Amen? At ikaw ay mamumunga. Kasi nakakabit ka na natili ka sa puno. Amen, yung punong yun. Amen, ay mamumunga. Lahat tayo dito mamumunga, may layunin ang Diyos. Kahit senior citizen ka na tatay, gagamitin ka pa ni Lord. Amen, palakpakan natin si Lord. Kahit may karamdaman, yung karamdaman pansamantalang yan, Tita Analo, gagamitin ka sa San Roque at saan dadalhin ka, magmimisyon tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya yung mga karamdaman, lahat ng mga pagsubok na yan ay patutuo. Sabihin sa katabi mo, maging patutuo ka. Patutuo is your testimony sa goodness. Kanina kinanta natin, di ba? Ang kabutihan ng Diyos. Alam natin yun, marami ng experience ang sambahang ito. Amen, marami na tayong pinagdaanan. Pero nandito pa rin tayo dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya mo lamang tayo ay nabubuhay. Sa biyaya ng Diyos, araw-araw, we need to connect with Him daily. Kailangan naka-connect. We connect with Him daily. Lahat araw-araw, naka-connect ang sanga sa puno. Amen. Connect with God. Amen. Pray always, palaging manalangin. Study and meditate the Word of God daily. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya palagi ang buhay natin ay nakakabit. Yung cellphone, di ba, mga minamahal, umaga pa lang ba? Pag nakita mong lubat, ikukunik mo na kaagad sa charger.
Ikaw ba, kumunik ka na kay Lord? Diba? Ang mga gamit natin, mga gadget, diba? Hindi yan siya gagana. Katulad po itong computer ko, pinabago ko po yung battery. 10 years na po siya, pinapalitan ko ng battery, gumana na po siya. Amen? So, ganun din po tayo sa buhay natin bilang mga anak na ng Diyos. Hindi po tayo gagana, wala po tayong ganang mamunga. Hindi, kung tayo po ay hindi nakakabit sa puno, hindi natin ginagawa yung mga utos niya. Amen. Gagawin natin ang palagi mananalangin. Magbabasa ng salita, kailangan intentional na po tayo. Nabasa niyo ba ang Bible ng buong taon? O inaalikabok na? Mayroon pa akong isang istorya. Isa po itong story na, narinig ko po na nakaka-bliss po siya. Pero ito po ay, isa po itong isa po itong kailangan nating matutunan din na basahin natin yung Bible. Amen? So mayroon po isang pastor na mag-asawa, pumunta po sila sa isang mag-asawa din sa isang pamilya, ay sila po ay nagturo ng Bible. Baka yung iba alam na po ito, yung istorya na to. Tapos, pinakain po sila doon. Tapos, yung babae po, naglagay po ng 1,000 doon sa tabi ng lamesa. Ngayon, yung pera po 1,000 ay nakita ng pastor nung dumating siya doon. Ang ginawa niya, kasi mababasa yung pera, nilagay po niya doon sa Bible. Amen? So, nilagay po niya sa loob ng Bible yung 1,000. Tapos, nung pauwi na po sila, hinahanap na po nung may bahay yung Bible, ay yung pera na 1,000. Ang nangyari po, hindi po niya makita. Tapos nakauwi na po yung Bible. Tapos yung asawa po nag-isip po ng masama sa pastor. Ninakaw daw ng pastor yung 1,000. Grabe pastor nagnanakaw. Pero yung hindi pala, ang isip pala ng, di ba? Mali natin si Lord ng buong isip, di ba? Ang isip pala ng may paay na yun ay mali. Tapos, ilang buwan pa, tapos nung isang araw, naglilinis siya. Yung Bible ay may alikabok na. Binuksan niya po yung Bible na doon yung 1,000. Grabe, Ilang buwan kang nag-isip ng masama sa kapwa mo. Yung pala, hindi ka nagbabasa ng Bible. Yung Bible, inalikabok na. Amen? Kaya magbabasa ka na ba ng Bible? Huwag palikabukan yung Bible. Kasi ang meaning ng Bible, basic instructions before leaving earth. Yun yung mga instruction, yun yung mga command ni Lord na dapat nating sundin. Bakit hindi tayo pinagpapala? Bakit mahirap pa rin ng mga tao? Dahil hindi nagbabasa ng Bible. Kasi nandoon ang mga pangako ng Diyos sa Bible. Doon tayo mamumunga. Amen. Ako nung kami po sa San Roque ay gagawain po kami sa kulungan ng baboy, mayroon lang pong isang salita ang Panginoon sa akin, na yun ang pinanghawakan ko. Amen? At yun po yung binigay sa akin ng Diyos, na yun ang hawak-hawak ko hanggang sa natapos yung simbahan. Tuwing luluhod ako, pinapaalala ng Diyos yung salita na yun sa akin. Amen? Ang salitang iyon po ay Matthew 23, John 23:5, sabi niya, surely goodness and mercy, ang kabutihan at biyaya ng Diyos. Sabi, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life as I dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah! Huwag ko daw iiwan. Palakpakan natin si Lord. Huwag daw natin iiwan. Amen? Ang presensya ng Diyos. Amen? Habang tayo'y nabubuhay. Kaya tuwing lulod po ako, ayun, natapos, nagawa. Kasi may salita po akong pinanghawakan. Amen. Kaya sabi dito, lahat po yun ay para sa kapurihan ng Diyos. Bear fruits for His glory. Kung tayo ay pinagpapala, ang kapurihan po ay sa Diyos. Sabi dito, Juan 15:8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Sino napaparangalan? Ang Ama nating nasa langit. Hindi ikaw. Amen, hindi ako.
ang Ama natin, ang Diyos natin. Kaya tayo balagi natin binibigay ang glory sa Lord sa ating mga buhay. Kaya pag ikaw pinagpapala, ano ang sasabihin mo? Glory to God. Sa biyaya, all grace, sa kanyang biyaya. Amen? Kaya tayo nandito araw-araw nagagawa natin ang pinapagawa ng Diyos dahil sa biyaya niya lamang. Amen. Roma 5:5. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa mamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. So lahat tayo ay umaasa sa Diyos. Hindi tayo bibiguin. Amen? Sa taong ito. Amen. Lahat ng gagawin natin, kailangan unahin natin na galing yun sa pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ay ang banal na Espiritu po ay nandito na sa ating mga puso, ibinuhos na niya at ipinagkaloob na niya sa atin. Kaya sabi doon sa John 15:5, apart from Him, we can do nothing. Amen? Kaya tayo yung mamumunga. Ito na po, produce lasting fruit. Mga bungang tatagal. Hindi bunga na pansamantala. Kasi, mga minamahal, makinig po kayo mga mahal na magulang. Amen? Turuan po nating mahalin ang Diyos at ang ating mga anak at ang ating mga apo. Amen? At turuan natin na na ang bunga na yun ay manatili. At lahat ng ito, ng mga ginagawa natin ngayon, ay ipapasa natin sa ating mga next generation, sa mga anak at kapo-apuhan. Bakit maunlad ka? Bakit pinagpala ka? Dahil ginagawa mo ang layunin ng Diyos na mahalin siya. At mahalin mo ang kapwa mo at gumawa ng mga disipulo at magpagamit ka at mamunga ka. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Ang saya kaya nang wala ka na. Wala na ako dito, wala na kayo. Andito pa rin, nagpapatuloy pa rin yung simbahan. Sino nang umawak ng simbahan? Ang mga anak niyo, mga apo niyo. Katulad tong mga bata dito. Sila Kuya Ivan, sila Kuya Johnny, Kuya CJ. Tinuruan lang sila ng Sunday school. Amen? Ng mga memory verse. Nagpatuloy. Mga minamahal. Kaya yung ginagawa natin, ito po ang purpose ng Diyos sa atin. Amen? Sabi dito sa 1:15-16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang numan, ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Grabe! Grabe ang pangako ng Diyos. This is the promises of God. We will produce lasting fruit this year. Amen. Hallelujah. Sino ang pumili sa'yo? Si Lord. Hindi ikaw ang pumili, kaya nandito po tayong lahat ngayon. Amen. Mananatili ba tayo? Hahayo na ba tayo? Mananatili ba tayo? Kaya may kondisyon. Amen? Si Lord, hindi ka pabubungahin kung ikaw ay walang gagawin. Pero ang kanyang pangako ay anuman. Anuman yung mga kailangan mo, anuman yung mga minimiti mo. Amen? Ang kagalingan ay nantapos na. Amen? Ang mga pangangailangan ay pre-provide na. Kakatapos na yung mga anak mo. Amen? Lahat ng business mo ay pagpapalain ng Lord. Pero anong gagawin mo? Unahin mo siya. Unahin mo siyang mahalin at maglingkod ka. At lahat ang ihilingin natin sa Kanya ay ibibigay niya. Dahil yan ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak. Unang 1:3-16, last scripture na po natin. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay sa mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus. Mga minamahal, tayo po ay tumayo. Katulad po ng pag-alay ng ating Panginoon sa Kanyang buhay sa atin. Sa simula sa taong ito,
Ialay po natin ang ating mga buhay sa Kanya. Kaya sa pag-awit natin, itaas po natin ang ating mga kamay. Ibigay po natin ang the best. The best na papuri sa Kanya. Amen? Yung the best na papuri po sa Kanya, ito po ay atin pong minamahal siya. This is a gesture of loving Him with all your heart, soul, mind, and strength. Kaya tayo po ay umawit. Thank you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Hallelujah, Sa Jesus. aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal Kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. tinig mo ang siyang Siyang gabay sa kasakitan. O nariyan ka sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan. O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Mahal ka po namin, Panginoong Hesus. Kaya nandito kami. Nandito ang aming mga buhay, Panginoon. Inaalay namin sa iyo muli sa taong ito, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na may layunin ka. May layunin, may gagawin ka, Panginoon. May gagawin kami sa iyo, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Kaya ang buhay na to ay ipapagamit namin sa iyo, God. Lord, ang buhay na ito ay para sa iyo. Lord, we need you, God. Kailangan namin ang banal na Espiritu. Kumilos ang banal na Espiritu sa puso at isip ng bawat isa. Lalo na po sa mga matured Christian niya, sa mga tapat na Kristiyano. Maging mission-minded po kami. Huwag po kami hindi gagawa, Lord, ng mga gawain ng mga utos mo sa taong ito. Lalo na ang mahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at buong lakas. At kami habang nabubuhay, Panginoon, kami ay maglilingkod sa iyo, God. Hallelujah. Lord, hipuin mo po ang puso ng mga aking mga kapatid, Panginoon. Hipuin mo po sila ngayon, Lord. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga isip, Lord. Ang kanilang kaluluwa. Hipuin mo ang kanilang lakas. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Lord, na magpatuloy sa iyo, O God. Lord, walang mo namin sayangin ang oras. Lord, ang layunin mo sa mundong ito, Lord. Magdala kami ng kaluluwa sa langit. Hallelujah. Mamunga po kami, Panginoon. Lord, mamumunga po kami sa taong ito, Panginoon. Hallelujah, sa tulong mo, O God. Lord, naniniwala kami. Sasamahan mo kami sa taong ito. Because we believe in your promises is yan, amen, O God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus. Ganon din po sa mga kasama namin online, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon. Kung nasaan man sila, sa ibang bansa, Panginoon. Lord, sa ibang lugar, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Kaya sa pagkakataon na to, Panginoon, lalo na po doon sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. At ito po ang panalangin natin sa hindi pa nakakilala sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kapatawaran. Lord, inaamin ko ako'y nagkasala sa iyo. Kaya ako'y nakarinig ng iyong magandang balita na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa kasalanan at nabuhay muli, O God. Kaya sa umagang ito, Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya mula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. Hallelujah. Salamat na ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan. Hallelujah, Jesus. Lord, ang mga anak mo na nandito sa umagang ito, Panginoon, nandito sa bahang ito at sa online, Panginoon, patuloy na pagpapala mo lamang, Lord, ang sumama sa kanila at magawa namin ang layunin na mamuhay kami sa purpose mo sa taong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpaalala mo, Panginoon, na ang buhay namin sa mundong ito ay paglingkuran ka. Pahalin ka, Panginoon, at patuloy na mamunga patuloy sa susunod na henerasyon. Hindi lamang sa henerasyon na to, sa aming mga apo at kaapu-apuhan, Panginoon, magpapatuloy ang iyong iglesia. Kaya, Panginoon, we give you all the praise, the glory, hallelujah. Ang lahat ng mga anak mo na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ibibigay ang kanilang buhay. Hallelujah, Jesus. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen and Amen.